Sa pagtitipon ngayon, ipinagdiriwang ang 112th National Day of the Republic of China, Taiwan, kung saan imbitado ang lahat ng Taiwanese sa Pilipinas bilang oportunidad na magkasama-sama sa natatanging araw na to. Pinangunahan ni Taipei Economic and Cultural Office o TECO in the Philippines, Representative Wallace Min Ganchao ang makabuluhang pagdiriwang ng ika-112 National Day of the Republic of China o ROC Taiwan. Happy birthday to the Republic of China, Taiwan! Sa talumpati ni Ambassador Wallace Chow, ibinahagi niya ang mga tagumpay na nakamit ng Taiwan noong nakaraang taon kung saan ika-17 ang Taiwan merchandise export sa economic performance. Base naman sa International Monetary Fund o IMF, ika-21 ang Taiwan na mayroong pinakamalaking ekonomiya noong 2022 at pumapang-apat naman sa foreign exchange reserves. Inihayag din ni Chow ang dedikasyon ng pamahalaan ng ROC Taiwan na palakasin ang ugnayan nito sa Pilipinas. Sa ilalim ng New Southbound Policy na itinaguyod ng Taiwan noong 2016, nagkaroon ng kooperasyon ang Taiwan at Pilipinas tungo sa pagtataguyod ng mga programa na magpapalakas at magpapabuti sa larangan ng kalakalan at pamumuhunan, agrikultura, turismo, pagbibigay halaga sa OFW, tulong sa kalamidad at paglaban sa krimen at human trafficking. Noong 2022, umabot sa $10.72 billion ang kalakalan sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Ibinahagi naman ni Ambassador Wallace Chow ang pagbubukas ng Circom Philippine Incorporated noong Mayo na magbibigay trabaho sa mga mamamayan pagkat inaasahan nito ang pagkakaroon ng 5,000 empleyado. Kinilala niya rin ang kagandahan ng Pilipinas kung saan binanggit niya na 130 flight kada linggo ang mayroon sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas dahil sa aktibong turismo nito. Dagdag pa niya sa pagpapalawig sa visa waiver program ng Taiwan para sa mga Pilipino ay inaasahan ang mahigit 320,000 Pilipinong turista na dadagsa sa Taiwan para sa taong kasalukuyan. Hiniling naman ni Chow na maibigay din ng Pilipinas ang visa waiver treatment upang mas mapalaganap ang turismo ng mga Taiwanese sa Pilipinas. Sa isang panayam mula kay Ambassador Wallace Chow, inilahad niya ang higit 126 na kabataang magsasaka mula sa Pilipinas ang magkakaroon ng 11 buwang internships sa Taiwan, kung saan plano rin ito na imbitahan muli ang karagdagang 100 kabataang magsasaka para sa susunod na taon. So hopefully in the future we will cultivate many young farmers for the Philippines because we know that food security is a very important issue in the Philippines. Samantala, mula naman sa dating opisyal ng Department of Science and Technology o DOST Secretary na si Fortunato de la Peña, inihayag niya ang malakas na kontribusyon ng Taiwan sa Pilipinas mula sa larangan ng teknolohiya at pananaliksik. I hope that the collaboration between the Philippines and Taiwan in the area of science and technology will continue and prosper. Paliwanag ni De La Peña ang Sandwich Program kung saan ang mga universidad ay mayroong kurso sa agham at teknolohiya na inaalok ay isang programa na nagbibigay kahalagahan sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa mga kasalukuyang pangyayari sa agham at teknolohiya hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. And naturally, since Taiwan is a very close neighbor, it is a natural place to partner with. The researchers in the Philippines have their counterparts with researchers in Taiwan. They do the same problem. The Filipinos work on the Philippine problem and they work on the Taiwan problem, and that is yielding very good results. Naroon din sa pagtitipon si Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio na siyang nagbigay pagbati sa Taiwan. I'd like to say that I have gained a lot of friends in Taiwan and thank you very much for taking good care of our OFWs in your country. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.